siya. Hello everyone, my name is Hector. I am Jackie's husband. I was wondering if we could start with a psalm. It is Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He has me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He revives my soul. He guides me on paths of righteousness for his glory. Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no harm, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You set a table in sight of my enemies. You anoint my head with rich oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall abide in the house of the Lord forever. O Lord, what is man that you regard him, or the son of man that you take account of him? Man is like a breath, his days are like a passing shadow. You sweep men away, they are like a dream, like grass which is renewed in the morning. In the morning it flourishes and grows, but in the evening it fades and withers. The years of our life are 70, or even by reason of special strength 80. Yet their pride is but toil and trouble. They are soon gone and we fly away. So teach us to treasure our days, that we may get a wise heart. Observe the good man, and behold the upright, for there is immortality for the man of peace. Surely God will ransom my soul from the grave. He will gladly accept me. The Lord redeems the souls of his servants. None of those who take refuge in him will be condemned. The dust returns to the earth as it was, but the spirit returns to God who gave it. Baba. How can be so troubled, trembling with fear? Eyes closed tight, expecting to overflow with tears. If I can manage to whisper the name above all names, suddenly I am at peace, and things aren't quite the same. It happens every time I speak his name. My spirit comes within me. I feel him ease the pain. It's a mystery, I agree. I never could explain, but it happens every time I speak his name. Why is it we seek comfort from everyone but him? When it hurts and failures leave us lonely and condemned. Oh, for the sound of Jesus' name to soothe every man. Let the broken hear the name that makes things new again. It happens every time I speak his name. My spirit comes within me. I feel him ease the pain. It's a mystery,
happens every time I speak His name. Good afternoon po sa lahat. We apologize na walang copy for this song, but if you know It Is Well With My Soul, shall we all sing? Wala siya may kapitbahay natin. Oo. Wala na akong gawin doon. Wala ka naggagawin doon. Oo. Mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi magandang sinabi ito, alam ko. Pero we praise the Lord because you are here to show your comfort and sympathy to those who are grieving right now. Marita A. Tabili. At hindi ko po siya kilala, pero mayroong isa nakakakilala sa kanya. Isaiah 41 verse 2, kilala ng Diyos ang kanyang pamanan. Jeremiah chapter 1, 5, 6, 7, 8. Mula pa sa pagkasilang ay
kilala na siya ng Diyos, tinatawagan na siya sa kanyang pangalan upang kanyang maging alagad. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid ko, Ephesians chapter 2 verse 10, nilikha tayong lahat, bawat isa, upang tayo ay mapasakay Kristo at makagawa ng mabuting gawa na kanyang inihanda panang-una upang ating gawin sa kanyang harapan. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid ko? We have only one soul, dear life. Ilan po bang buhay ninyo? Isa, dalawa, tatlo? Isa lang. Isa. One. Isa lang po ang ating buhay, mga minamahal ko. At ang nag-iisang buhay na iyan, ang ratio ay ganun pa rin, 1:1. Isang nabuhay, isang namatay, walang pagbabago. Ayon kay George Bernard Shaw, I believe, ang sabi niya, sa mga kamanghamanghang gawa ng tao, may isang bagay na hindi siya pwedeng makalampas, at yan ay kamatayan. Sapagkat wala sa kamay ng tao ang akda ng kamatayan. Ang inyong buhay, we are now living in this conveyor belt towards death. Kaya nga, wala po tayong pwedeng magawa kundi sumama sa agos ng buhay, and yet, ang manual ng inyong kaligtasan, ang manual ng ating kasiyahan, ang manual po ng ating tagumpay ay nasa Diyos lamang. Amen? John 11:6-8, ako ang daan, buhay, liwanag ang sabi ni Jesus Christ. Walang makaparoroon sa maliban sa akin ang kanyang ika. Timothy 2:6, sapagkat isa lang ang kakapamagitan sa Diyos sa tao, si Jesus Christ lamang. May isang pangalan lamang na sukat at ikaligtas, 4 verse 12 ng Acts, Jesus lamang, mga minamahal ko. Ano ang ibig kong sabihin? You must treasure and cherish your one soul single life. Sapagkat ang ating buhay ngayon ay di natin alam, God forbid, huwag daw mangyari na tayo kunin ng hindi po tayo handa. At sa ating panahon ngayon ay uso ngayon ang sudden death syndrome. Sudden death syndrome. Ang karamihan ngayon ng mga may sakit sa puso, myocarditis, ay 30 years old pababa. I don't know why. Pero ang ating alam lamang, mayroong Diyos sa Biblia, nagbigay sa atin ng pagkaalam ng mga pangyayari ng ating buhay, kaligtasan tagumpay ay nasa Kanya. Siya ang buhay magpakailanman, siya ang may akda ng inyong buhay. Mangyari po ang kanyang nakahula sa Biblia, Corinthians chapter 15, 51, 52 hanggang 55. Ang sabi doon, dating ang panahon, ating marinig ang huling tunog ng trompeta. At ang mga nangabuhay kay Jesucristo sa pagkatapat ay bubuhay na mag-uli. At ang dating may kapintasan ay magiging walang kapintasan. At ang dating may kasiraan ay magiging walang kasiraan. At tayo magiging immortal sa harapan ng ating Diyos. Nasaan ang kamatayan ng iyong tibo? Nasaan kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Nilamon ng pagtatagumpay o kamatayan, ang kamatayan ang sabi doon. Anong ibig kong sabihin? Our only hope, our surety is in God's hands. Amen? Si Sister Clarita Tabile, she has finished her race. She has fought the good fight of faith. She has finished the race. And I believe that through God's amazing grace, there's a crown laid for her on that resurrection morning. And yet, ang problema dito ay ako, kayo, tayo bawat isa, mga kapatid ko. Are we living a life according to God's will? How are we faring with our relationship to God? Sapagkat ang ating buhay, this is a very, very serious business. We have only one single life, and that is very fragile and vulnerable. What we can only do is to entrust our one soul life in God's mighty hands. John chapter 10, I believe, 27-28, ang sabi doon, kilala ko sila na aking mga anak, sila ay susunod sa akin, kilala nila ang aking boss, ang kanyang ika, walang pwedeng makaagaw ng kanilang buhay sa aking mga kamay, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. 1 John 5:12 ang sabi doon, ang kinaroroonan ng anak ay may buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ay kamatayan. Anong ibig kong sabihin? With all these superficial, external things that we are seeing right now in our world, we should have a spiritual
eyesight, so to speak. We should have a vertical perspective, so to speak. And that must be heavenward, Godward ang ating isipan. Saan po ating dinadala ang ating buhay, ang ating oras, mga minamahal ko? Nawa ay para sa, ukol sa, dahil sa ating Diyos na malalang. Amen? Kaya, mga kapatid ko, before we entrust the body of our beloved friends, family members, Sister Clarita, I'd like to give you a hope na binabanggit sa Biblia. Ang sabi ni Jesus Christ, John 14:27, I believe, ang sabi niya, huwag kang matakot. Huwag magulumihanan ang iyong puso. Ang aking kapayapaan, ibibigay ko sa iyo. Sa pamilya, tabili, sa mga kaibigang nagmamahal, kamag-anakan, alam ko hindi madaling tanggapin, pero alam ko rin, God can heal your heart. Because love, the love of God, would be a healing balm to our weary souls. God could heal your heart. Ang sabi ni Jesus Christ, my peace I give unto you, not the world gives, but my peace. Only through an intimate relationship with Jesus Christ can we have that lasting peace. After all, Isaiah 9 verse 6, siyang ating kamangha-mangha, tagapayo, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaya't accept the peace of Jesus Christ. Have an intimate relationship with Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, John 10:16, I believe, if memory serves me right, ang sabi niya, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng kagalakang sakdal. A joy complete. Isang kasiyahan na kompleto. Kagalakan na hindi lang panglupa, kundi panlangit. Kagalakan na nakaangkla sa mga bagay na walang hanggan, nakaangkla sa kanyang kalooban. Kagalakan na hindi matinag, mismo ng sakit at ng kamatayan, iyon ay nasa Diyos lamang, mga kapatid. I'd like to propose to each one of you. Joy complete ang sabi ni Jesus Christ. John chapter 5, ang sino man ang maniwala sa akin, bagaman siya'y mamatay, mabubuhay siyang muli. Oh. On that resurrection morning, I'd like to see Sister Clarita. Hindi ko siya kilala sa buhay nito, pero sa langit, I believe, makikilala ko siya, makikilala niya ako. After all, Malakay 3:16-17, may aklat ng alaala. Doon nakasulat lahat ng ating mga gawa at pagkatapat sa ating Diyos. Doon niya makikita ang ating ginawang pagpaparangal sa kanyang huling hantumang ito. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid ko? Count it with real joy. Count it by faith that someday soon you will see her on that resurrection morning with a new resurrected life. Amen? Kaya nga, iniiwan ko sa inyo ang pangako ni Jesus Christ. I believe it was in John chapter 14, 1-3. Ang sabi niya sa kanyang pangako, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi magkagayon, kung hindi gayon, hindi ko sana sinabi sa inyo. Ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At ako'y muling babalik upang kung nasaan ako, andoon din si Sister Clarita. Andun din ang bawat isa sa atin, mga kapatid ko. I-check nyo ang inyong mga Bibles, ang ating Bibles. Ang sarap ng pangako ng ating Panginoon. More than 1,800 times binanggit sa Biblia, as far as my memory serves me. 1,800 times na kanyang palaging binabanggit, babalik ako. I will come back. I will return. I shall come back. At anong dahilan? Sa inyo at sa akin. Always remember, this world is not our home. We are just passing through. Our treasures are laid up somewhere beyond the blue. The gates are open wide for you and I to enter that eternal life with Jesus Christ, the author of all our life. Siguro gusto kong isingit ang bagay na ito sapagkat pumapasok sa aking isipan. Itong si Tom sa may Chicago. Ang kanyang asawa, buntis, iniwan niya at siya nagkaroon ng revival series sa part ng St. Louis. Maraming oras ang travel. Ang ganda ng kanyang pag-play si Tom. Isang saxophonist, pianist, lyricist, musician. 1930s. Asawa niya si Nettie, 32 years old. Pero
after ng standing ovation sa kanyang performance, ibinigay sa kanyang note. Yellow paper, ang nakalagay ay, "Your wife has died in the hospital." Hindi niya matanggap ang pangyari, ang nag-iisang asawa niya, pamilya niya. Siya ay nagmadaling umalis, papunta ng Chicago. Pagpasok sa ospital, then a tap on his shoulder. Isang doctor ang sabi niya, "Sorry, your son also has died." Sa isang araw, mag-isa na lamang siya sa buhay. Na-depress, gusto mag-suicide, ayaw kumain, nagkulong sa bahay. But the good news is, may mga concern sa kanya sa church. Ipinaalala sa kanya si Jesus Christ sa Biblia. Mga pangako ng Diyos sa kanya. Habang siya'y umiiyak, ay kanyang tinitipa ang kanyang piano. Masakit sa kanya, hindi niya matanggap. Pero in just a few hours, ay nakompose niya ang isang napakagandang kanta. I am talking about Tom Dorsey ng 1930s. Ng kanyang inawit ay, "Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn through the storm, through the night. Lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows drear and the night grows long, when the day is past and gone, at the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Atin pong itatalaga ang katawang lupa ni Sister Clarita, pero ang akin pong dalangin, kayo po ay maging matibay sa pampalaya. Walang mamagitan sa atin at sa ating Panginoong Jesus. Tapat ang kanyang pangako, hindi magsasala, may langit na bayan, buhay na walang hanggan, puto ng buhay para sa inyo at sa atin bawat isa. Pwede po ba tayong tumayo sa isang panalangin? Tayo manalangin. Aming Amang nasa langit, sa awit 116, iyong binabanggit na mahalagang maging ang kamatayan ng inyong mga banal. O Diyos, alam ko po na bawat anak ninyong namamayapa, may sakit sa inyong puso. Narito po si Sister Clarita, kilala nyo sa pangalan, maging sa kanyang karakter. O Diyos, alam po namin na sa inyong pag-ibig, may kirot sa inyong puso. Subalit sa aming paitiwala sa inyong habag at biyaya, amin pong ipinagkakatiwala ang kanyang katawang lupa sa inyo lamang, aming Diyos na manlalalang. Huwag pong pabayaan ang aming kaibigan, kapatid na ito. Sa kanyang himlayan sa lupang ito, tandaan ang himlayan ito, upang sa pagbabalik po ng aming Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng kanyang salita, makikita namin siya sa pagkabuhay na mag-uli, na siya ay immortal, walang kapintasan, walang kasiraan. Tayo kong dalangin, laot tigit, O Diyos, ang mga nagmamahal po kay Sister Clarita, narito po sila, ang kanyang mahal na pamilya. Mga kaibigan, kamag-anakan, mga kakilala sa iglesia at labas ng iglesia, O Diyos, nawa aming pagdidilihin ang aming kanyang buhay. Natapos ni Sister Clarita ang kanyang buhay ng mayroong patapat at tiwala sa ating Panginoon, nawa sa atin din, bawat isa, ay gayon din. Magtapat sa ating Panginoon, iisa lang ang ating buhay. Wala tayong mapapala sa sanlibutan ito, kundi ang alay lamang ni Jesus na buhay na walang hanggan, langit na bayan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ating tanggapin ang pag-ibig ng Ama na aalalay sa ating bawat isa, lalo tigit sa kabigatiang ito. Ating tanggapin
ang patuloy na nagliligtas na kamay ni Jesus umaabot sa atin araw-araw upang tayo palakasin at atin ding tanggapin ang kaaliwan ng banal na Espiritu na siyang magbibigay ng ating kapayapaan, kalakasan, kapayapaan na magpatuloy ng mayroong pagtitiwala sa ating Diyos. Salamat po, Ama, na iyo pong niilikha ng aming isip at puso nang may pagtitiwala sa inyo. Ito'y aming dalangin tinanggap ngayon sa pangalan ng aming dakilang mangingibig na si Kristo Jesus lamang. Amen. May kiramay po sa inyo sa kabuuan po ng Baisa Seventh-day Adventist Church. Pastor Romel Aquino po, na po'y maging malatag po tayo. In any case that we can serve you sa mga bagay ng spiritual, let us know. Heartfelt sympathy po. Para po sa ating huling salya po, final viewing po para po sa ating minamahal na si Ma'am Clarita po. Tayo po'y bubuo ng isang memorial line o pila po na manggagaling po sa right side po ng ating tent. Mauna na lamang po sa pila yung mga kaibigan, kapitbahay, at susundan po ng kamag-anakan po. Ang huling sisilay at magpapaalam po kay Ma'am Clarita ay ang kanyang immediate family po. One representative from the family po to stand on the left side of the casket para personal pong magbigay ng pasasalamat sa lahat po ng nakiramay po. Nakikiusap lamang po kami na iwasan po nating maputol ang ating memorial line. Tuloy-tuloy lamang po ang ating pila. Maraming salamat po. Sige po, yung mga nasa likuran po na gusto pong sumilip po kay Ma'am Clarita, tayo na po tayo. That's his favorite person. What happened to your mom? She returned to what? Her mom is Seventh-day Adventist. And her last service was, we had the Jewish thing right from when I was old. And then, okay, salamat. And then, the service, now it's Seventh-day Adventist. Maybe you should put this in there.